Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod na pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. At ang Berbo ay nagkatawang tao. Inagang-awa, tanlang ang panigan, mga pusong tapat, mga debotong walang kapaguran, at mga pamilyang pinagbuklod ng pananalig. Sa loob ng 358 taon, ang kanyang banal na presensya ay naging ating umayan, ang ating banda. Usod po tayo, usod po. Kung saan yung napakatutugin ng ating komposisyon ay pangunahan ng Banda Crusaders. Hindi, alam ko siya doon natin kaya sa dulo. Kasama ito ang bawat na sumasakisan sa mga lagyan ng sulat ng Porta Magna. Estandarte de San Roque. Ang estandarte nito ay isang makapangyarihang sagisag ng ating pananalig at pag-asa. Isang sinasambit na panawagan sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok ng buhay. Si San Roque na ating ginagalang bilang tagapag-anak. Wala ang napagpalit sa baybayin ng pamilya mula sa ibang bansa sa pamamagitan ng isang galyon noong panahon ng mga kapisan ng pag-aalaga at sa lamin ng walang pabantay na pagmamahal. Sa pagbulitan natin ng kanyang buhay at instrumento ng awa, kalinga at pag-asa sa ating kapwa. San Roque. San Roque, Young League Pastor, PN San Jose, Palas, San Rafael, Ciudad de Oro, Barangay 56, San Rafael Gangli, San Rafael Camino de Cagayan, Cagayan Master, Santa Teresita del Niño Jesus, San Juan Bautista, Palas Master, West Las
Senora del Rosario at Santo Niño de la Pasión. Kasama dito ang mga devoto mula po sa Barangay 55. Ang susunod naman po ay sa Santo Jose. Nalubuhan sa pagkagawa, pagkalingan sa tahanan at pag-asa sa puso. Sa pagkukulitan natin ang kanyang buhay at devosyon sa Kanya, ating inanayahan tayo dito na maging katapag-alaga ng ating pamilya, mga manggagawa ng kabutihan ng nagkaanan ng tungkulin ni pagmamahal at pananampalataya. San Jose, ipanalangin sa kanila. Kasama po ng Lord sa San Jose ay ang mga collectors, Mother Father Bill at Corinthian Esquires, apostolado ng panalangin, workers sa Community of Soldier, Living Spirit, Rosario de Campoy. Samahan po kayo dyan. Sa loob ng mahigit 2 siglo, ang larawan ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario, Reina de Caracol, ay naging tanda ng mapagkalingang pag-aaruga ng mahal na ina sa bayan ng Rosario, Manila. Nagsimula ang debosyon noong unang bahagi ng 19 siglo ng isang pangkat ng tripulante mula Mindoro. Matapos maligtas mula sa unos, ay iniwan ang larawan ng mahal na Birhen Maria sa baybayin ng langit Salinas at nagtayo ng munting kapilya bilang pagtupad sa kanilang pananaw. Mula dito, nahubog ang pananampalataya at pagkakakilanlan ng buong pamayanan. Dahil pang sumigla ang debosyon, kaya noong 1865, itinatag ang bayan at parokya ng Rosario bilang parangal sa mahal na ina. Ang sagradong larawan na pinaniniwalaang mula noong unang bahagi ng 19 siglo ay iniuugnay sa maestro na si Faustino Quiotan, ay kinikilala bilang banal at mahalagang pamanang kultural. Sentro rin ng pananampalataya ang tradisyong parabol na pinagsasalin ang panalangin, prosesyon, tugtugin at sayaw tuwing sa Mayo at Oktubre. Sa lupa man o sa dagat, bilang makulay na pagpapahayag ng pananalig ng mga taga-Rosario. Sa kasalukuyan, nananatiling buhay ang debosyon, isang pamana mula sa panalangin ng isang mandaragat at iningatan ng maraming henerasyon. Ito ay pinalakas pa noong Marso 3, taong 2025. Ipinahintulot ng Santo Papa ang pontifical na koronasyon ng Reina de Caracol na sinapatuparan noong 9 ng Oktubre taong 2025 sa pangunguna ni Arsobispo Charles John Brown at Obispo ng Diocese ng Imus na galang-galang Reynaldo G. Evangelista. Ngayon mga kaibigan,
sumasalamin sa pag-ibig, pananampalataya at tapat na debosyon ng kanyang mga anak sa paglipas ng panahon. Reina del Caracol. Sudbo tayo, sudbo. Maraming salamat po sa ating mga kaibigan mula po sa Rosario Cavite, sa inyo po na Rektore Directo Padre Teodoro Bawalan sa pagpapaunla at pagsama ng mga nabirinan sa Rosario sa ating pong prosesyon grande sa gabing ito. Muli mga kaibigan, isang malakas na palakpakan para sa Reina del Caracol. Viva la Virgen! Viva! 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 Tayo na balik dito. Thank you. God bless you. Pwede pa isa? Thank you. God bless.
imahe at mapag-imalang imahe. Muli sa Mayanang Kabileyo, iparamdam po natin sa ating mga kaibigan mula sa Binangayan at Kawit Cavite kung gaano po natin pinapamahal ang mahal na Bibig Maria. Isang malakas na palakpakan po ng pasasalamat para sa ating mga kaibigan. Usod po, kung makulit tayo. Alis po tayo dyan. May ipit po kayo karotang. May ipit po. Ganyan po yan. Usod, usod. Sagad dito, sagad. Maraming salamat po sa mga deboto mula po sa Binangayan Kawit Cavite. Birhen del Pilar ng Imus ay nagsimula nang siya ay mailuklok at maging patrona ng simbahan na ganap dahil sa kanyang mairuking pamamagitan. Nang ang diocese ng Imus ay tinatag noong taong 1961 ni Papa San Juan 23 ang makailang pag-iingat at pamamatnubay ng mahal na Birhen del Pilar ay iniabot sa buong lalawigan ng Cavite na sinasakdawan ng diocese. At bilang pagkilala sa yumayabong na debosyon at pagbibigay ng pinakamataas na karangalan sa ina ng kanyang mga minamahal na anak noong 3 ng Disyembre, taong 2012 o isang diocesan shrine. Ang pamimintuho kay Nana Pilar, pakol, prosesyon tuwing unang Sabado ng buwan at pagdalo sa pansabadong pamimintuho. Mga ginigiliw na kapatid sa pananampalatayang Katoliko, ang mabuning ina, reyna at patrona ng diocese ng Imus na siya rin ating lakas at kagalakan. Mga kababayan, ating pong palakpakan,
po sa kanilang pagpapaunla kay Nana Pilar. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alexis po, ma'am. Matamaan po kayo. Sorry po. Ngayon ay atin pong mga sagisag ng kanyang pagiging reyna at patrona ng buong lalawigan ng Cavite. Ang bawat estandar, ang ating ina na naging tanglaw at pag-asa ng sambayanang Caviteño sa bawat panahon. Ngayon naman po, ang mga estandartes de Siete Dolores de Maria. Ngayon ay tunghayan ng paglabas ng mga estandartes ng Siete Dolores de Maria o ang pitong dalamhati ng mahal na ina. Ang mga estandarte na ito ay sumasalamin sa mga sakripisyo pinagdaanan ang ating sariling pagsubok, ang ipananampalataya at pag-asa kasama niya sa ating paglalakbay. Jesus. Sa ilang sandali po lamang ay atin ang matutunghayan ang paglabas ng maringal na karosa ng ating minamahal na ina, reyna at patrona ng probinsya, ang mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga. Naririto na po halos sa harapan ng ating pintuan ang larawan ng ating minamahal na reyna at patrona, ang Birhen ng de la Soledad de Portabaga. Viva la Virgen! Viva! Viva la Reina de Cavite! Viva! Viva la Luz de Pilipinas! Viva! Ito ang ating pagsasama-sama sa harapan ng larawan ng ating mahal na ina. Ay itaas natin ang ating patalangin ng pasasalamat sa Panginoon na sa bawat kalungkutan, ang ating ina, ang ating sanligan, ang ating ina ang dumadamay sa luha ng ating mga anak. Sa bawat pagod ng ating puso, ikaw ay nariyan at hindi nagpapabaya sa aming lahat, mahal na Birhen. At sa bawat takot na bumabalot sa aming isipan, ay nariyan ka, mahal na ina, upang pumalinga. Sa bawat pagsubok, ikaw ang aming lakas sa ligaya. Kaya sa tagpong ito, mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga, pagdating niyo mo ang aming taus-pusong pasasalamat. Isang malakas na palakpakan ang pasasalamat. Sa tatlong taon at 58 taon ng pagkakiga, ang pagkakaroon ng mahal na Birhen sa lalawigan ng Cavite. Sa bayan ng Caviteño, Viva la Virgen! Viva! Viva! Luz de Pilipinas! Viva! Mahal na Birhen, sa bawat pangarap na unti-unti nagtatagumpay, alam namin ang iyong ginagawa. Viva la Virgen! Viva! Sa bayan ng Caviteño, narito ang ating inang nanatahan sa probinsya ng Cavite sa loob ng tatandaan ng 58 taon. Ang Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga, ang reyna ng ating probinsya. Viva la Virgen! Viva la Luz de Pilipinas! Salamat po, mahal na ina, sa iyong patuloy na pagkakandili at pag-iingat sa aming lahat. Maraming salamat po. Masdan po ninyo ang inyong mga anak na sama-sama ngayong nagpaparangal sa inyong kapistahan. Muli sa bayan ng Caviteño, isang